Last night, kasama ko yung friend ko, lumabas kami for a night walk. Tapos bumili siya ng coffee, bumili din ako ng sarili kong drinks. And while walking, napag-usapan namin yung quarter life crisis. If you're familiar with it, and for those of you who are not familiar, ako din, hindi rin ako familiar diyan. Way back. It's just that, parang alam mo yun, may dark clouds ka sa ulo mo na hindi mo alam kung ano yung nakakapagpabigat ng mood mo, hindi mo alam kung parang malungkot ka pero wala naman talagang issue. And then, sabi niya, paano ko daw nalaman na nag-undergo din ako ng quarter life crisis? I asked her kung siya ba ganun din. Kasi syempre, I have to let her know na in some point, magkaka-connect din kami. Kasi baka mamaya, nagkukwento lang ako. Tapos, not knowingly, may pinagdadaanan siya. Baka mas lalong makabigat sa nararamdaman niya. So, while walking, sabi ko, since siya naman yung nagtanong, tinanong niya ako one night, nung nandun kami sa Makati, shinare ko lang yung nararamdaman ko dun sa isa kong friend na lawyer. Tapos, ahead siya sa akin, so, napagdaanan niya rin daw yung ganitong situation. Ang sabi ko kasi, parang, madalas ko na nako-compare yung sarili ko with other people. Yung isang kaklase ko ng college, katabi ko sa upuan, nakikipagdebate palagi sa akin about religion. Ayoko nga ng ganun. Tapos, nakangopya pa siya sa akin pagkatapos naman mag-college. Pagkapasok na sa isang IT firm, na-hire agad siya as associate manager. So, alam mo yun, may mga kabatch din ako na 1 to 2 years pa lang yung experience nila sa work. Candidate na agad sila para ipadala abroad. So, parang, alam mo yun, parang feeling mo lang na, bakit ganun? Bakit parang ang bagal sa akin? Hindi pa ako aware sa mga ganong instances. Basta bigla mo lang siyang mararamdaman eh. So, wala naman siyang mali. Nung nalaman ko yung situation ko, parang feeling ko, hindi naman pala siya mali. It's just that, ayun kailangan mo lang talaga siyang pagdaanan. So, sabi niya sa akin, Jazz, baka nakakaramdam ka lang ng quarter life crisis. So, sabi ko, ate, ano yun? Kasi syempre, hindi ko alam eh. So, ano ba nangyayari pag mayroong quarter life crisis? So, to cut the long story short, yun naman yung shinare niya sa akin, no? Sabi ng friend ko last night, siya daw, hindi naman siya nakakaramdam ng ganon. It's just that, ang strategy pala na ginagawa niya sa mindset niya, kung ano yung meron ngayon, yun lang. Yun lang yung inaasikaso niya. May work siya today, papasok siya sa work. May gala sila mamaya, gagala sila mamaya. Tapos sabi niya, may mali ba sa akin na hindi ako nagpa-plan ahead? Or, nasasayangan ba yung oras niya kasi hindi siya nagpa-plano in life? So sabi ko, based on her kwento, no, I would like to rephrase it as, actually, I complimented her eh. Sabi ko nga, alam mo, you're doing the strategy. Yung ginagawa mo yan sa sarili mo, I would like to term it as mindfulness. Kasi isipin mo, tayo, parang, including myself ang dami nating ginagawang pagpaplano, especially yung mga katulad ko na mahilig mag-plan. Madaling araw, gigising ako para isulat yung plano ko sa papel.
3 a.m., 5 a.m. Tapos yun na, nakalimutan ko na ulit. Parang, gusto ko lang siya i-plan, pero, hindi naman natutupad. So, anyway, parang ba siya i-describe? Hindi ko rin ma-describe, basta ganun. Pero siya, ang point nga may mali ba daw sa kanya kasi hindi siya nagpa-plan in life. So, sabi ko, sa sobrang gulo ng mundo, i-enjoy mo na lang yan. Like, yung mindfulness na binibigay mo sa sarili mo, na you're living it at the moment, you're not giving pressure to yourself. Sabi ko sa kanya, i-enjoy mo na lang yan. Kasi, darating at darating din naman siya sa point na kailangan niya magplano in future. Pero kung hindi pa yun ngayon, wag na nating pilitin. Doon na lang tayo sa mga simpleng bagay. Simplihan lang natin. Kung yun lang yung capable of siya for today, so why not? And then, our conversation lasted until we went here sa dorm. Nakakatuwa lang kasi, a part of her, shinare niya sa akin, hindi naman pa kami ganun magkakilala. So, nakakatuwa lang na someone trusts you, like, mga personal stories, lalo na kapag ka-introvert ka, minsan, hirap ka din talaga magkwento ng personal mong struggles and challenges sa ibang tao. Pero, ayun, yun yung mga bagay na sobrang thankful ako. So, ayun, hopefully, makapag-share pa ulit ako ng mga realizations and other stuff while me practicing myself in speaking right in front of the camera. So, thank you for journeying. Thank you for journeying with me. And I hope we'll see some other time. Thank you for journeying with me. And I hope we'll see each other some other time.